Nakuha ng Pilipinas ang Guinness Record para sa bansang may pinakamalaking buhaya sa buong mundo dahil kay Lolong. Pero ang iba pang buhay sa Pilipinas nanganganib ng mabura sa mundo. Pero kahit pa paano, meron po tayong good news dyan. Sa Crocodile Park kasi sa Pasay, may mga baby buhaya ang nadagdag sa kanilang lahi. Tatlong buwang naglilim ang mga itlog na ito sa farm na ito sa Pasay pero hindi sa grocery ang punta nila. Sila kasi ang magtutuloy sa lahi ng isa sa mga endangered species ng bansa, ang Philippine crocodile. At ngayong araw ang kanilang birthday. Pero dahil buhaya, kahit kakapisa, ito terror na ang iba. Nauna nang napisa ang 25 nilang kapatid kahapon. Espesyal ang araw na ito dahil maniwala kayo't sa hindi, 200 na lang na Philippine crocodile ang natitira sa Pilipinas. Naging critically endangered po siya dahil sa poaching, dahil sa hunting at saka sa habitat destruction. Endemic o sa Pilipinas lamang makikita ang mga buhayang ito na may scientific name na Crocodylus mindorensis. Maaring umabot sa 100 taon ang edad nito at hanggang 12 talampakan ang haba. Ang iba, mas lumalaki pa. Kapag 5 taong gulang na ang mga Philippine crocodiles na ito dito sa Crocodile Park sa Maynila, papakawala na ang mga ito sa mga protected areas ng kagubatan ng isla ng Siargao kung saan maaari pang dumami ang kanilang mga bilang. Pinagbabawal ng batas ang pagpatay sa mga Philippine crocodile, kaya kapag nakakita raw sa gubat, hayaan na lamang ang mga buhaya. James Beltran, News 5. Isang pamilya sa Antipolo City ang pinaniniwala ang tinamaan ng sakit na tuberculosis. Nauna nang namatay ang ina ng tahanan dahil sa TB. Kaya Rescue 5, sakluluhan niyo. Kapwa nangangayayat at nanghihina magamang Marcelo at Marife Tobias ng Barangay San Isidro, Antipolo City. Nahihirapan daw ho kayong huminga. Bukod sa hinihinalang may tuberculosis o TB si Mang Marcelo, sa amot-saring sakit din ang kanyang hinihinda. Yung das-das ko, parang may mga ganun na lamaan, sakit. Tapos hindi ito kabila, hindi ko malaman kung appendix o kidney. Sinuri namin si Mang Marcelo. Sa kanyang blood pressure naman, normal naman yung ating nakita ko na 10/80. Pulse rate is 79. Sunod namin tinignan ang 18 anyos na anak ni Marcelo na si Marife. May tama daw po yung nabulay daw. Nalaman din namin TB ang ikinamatay ng ina ni Marife. Ayon sa DOH, may 75 Pinoy na mamatay kada araw sa tuberculosis. Ang isang pasyenteng may TB pwedeng makahawa ng 10 hanggang 15 tao sa pamamagitan lang ng simpleng pag-ubo. Pero may gamot naman para sa TB. Yun nga lang, kulang ang ilan sa impormasyon tungkol sa sakit. Sa kaso naman ng mag-amang Marcelo at Marife, pera ang kanilang problema. Kaya naman ang bunso nilang si Chukoy napipilitang mamalimos. Wala na rin po kasi kami makain. Wala po kami naman. Wala po kami pamiling gamot. At para hindi na mahawak ang bata, nagdesisyon kaming dalhin ang mag-ama sa ospital. Sana po gumaling po yung ate ko at papa ko. Benji Durango, Rescue 5. Uulitin po namin mga kapatid sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Update naman po tayo sa lagay ni Comedy King Dolphy. Wala na daw pneumonia si Mang Dolphy. Base po ito sa pinakahuling medical bulletin ng Makati Medical Center kanina. Mas madalas na rin daw itong gising at mas nagre-react kapag kinakausap kagaya ng pagtango at pagngiti. Sa katunayan, nanghingi na raw siya ng tubig at sinabihan pa ng I love you ang kanyang kapartner na si Zaza Padilla kahit na wala siyang boses. Sa kabila nito, nananatili pa rin daw sa kritikal na kondisyon si Dolphy at hindi pa rin pwedeng ilabas ng ICU. Makibalita naman tayo sa probinsya ng Cagayan kung saan nakataas ng signal number 2 dahil kay Bagyong Dindo. Kasama natin si Ina Zara live. Ina, magandang gabi. Paolo, mag-alas 11 nga ng gabi na magsimulang bumuhos ang ulan at nagpapatuloy yan hanggang sa mga oras na ito kagaya na nakikita ninyo sa aking likuran. Samantala bukas ay inaasahang mas mararamdaman ang epekto ng Bagyong Dindo, lalo pat kinumpirma ng Pag-asa na magla-landfall bukas ng alas 2 ng hapon ang bagyo dito sa Santa Ana, Cagayan.
Nagbayanihan sa pagbubuhat ng mga bangka mga taga-barangay Punti dito sa Santa Ana, Cagayan. Kahit kasi mataas ang sikat ng araw, ramdam na ang malakas na hampas ng hangin. Idagdag pa ang makapal at madilim na ulap na nagbabadya ng matinding pag-ulan. Pag may bagyo daw baka pagkabiyado yung hangin, masira dito sa baba. Delikado naman kasi kapag nasira yung bangka namin, wala na kaming makakuha ng hanap buhay. Nakataas ang storm signal number 2 sa Cagayan Valley pero manakan ang pag-ulan lang ang naranasan sa ilang lugar. Dito nga sa Santa Ana naging matindi pa ang init. Kaya kahit signal number 2, di na sinuspindi ang mga klase tulad sa Palawig Elementary School. Maganda naman po ang panahon kaya hindi namin sinuspend ang klase. Pero pinaghahanda na ang mga taga rito sa epekto ng bagyong Dindo. Paulo, sa mga nag-aabang kung mayroon bang pasok bukas dito sa Cagayan, wala pa tayong natatanggap na opisyal na anunsyo mula sa lokal na pamahalaan. Kaya naman patuloy na pinapaalalahanan ng mga residente dito na maging handa at maging alerto para sa paparating na bagyo. Paulo? Live mula sa Cagayan, Ina Zara, maraming salamat. Samantala, 2 ang patay sa Coron, Palawan matapos silang tamaan ng kidlat. Natagpuan ng mga mangingisda ang mga bangkay malapit sa kanilang bangka sa gitna ng laot. Nagtamo ng 3rd-degree burn sa mga biktima. Sa Urdaneta, Pangasinan, patay din ang isang binatilyo nang tamaan din ng kidlat habang nasa gitna ng bukid. Kaya kapag masama ang panahon at kumikidlat, huwag na raw lumabas ng bahay. Lumayo sa mga bagay na dinadaluyan ng kuryente kagaya ng metal. Huwag isaksak ang mga electrical appliance at iwasan gumamit ng telepono o cellphone. Kapag inabutan sa daan, lumayo sa matubig na lugar at mataas na estruktura. Ituloy natin ang balita mula sa probinsya. Ito po, basura kapalit ng bigas. Yan ang bagong programa ng Barangay Kalawaan sa Candon City, Ilocos Sur. Ang 5 kilo ng plastic na bote, 5 kilo na papel o 1 kilo ng plastic katumbas ng 1 kilong bigas. Ang manaipong basura nire-recycle at ginagamit bilang dekorasyon sa barangay. Naipasa na ang ordinansang nagbabawal na pamamalo sa mga pasaway na chikiting sa Cebu City. Ang sinumang mapatunayang ng mamaltrato ng mga bata ay posibleng pagmultahan ng 5,000 piso at makulong ng 6 na buwan. Pero ilang konsehal ang tutol sa ordinansa. Hindi raw malinaw kung paano masasabing pangmamaltrato o dinidisiplina lang ang ginagawa sa isang bata. Samantala, minalas ang bride at groom sa Amerika na magpakuha sila ng litrato sa Michigan. All smiles pa nga po ang bride, groom at ang kailang entourage nang bumigay ang tinatayuan nilang tulay at nahulog sila sa lawa. Kita niyo naman. Nahirapan daw ang bride dahil sobrang bigat ng wedding dress na umaahon. Puti lang at mababaw lang ang tubig. Kahapon ay pinakita natin ang pag-wakeboard ng isang lalaki sa baha naman sa Florida. Hindi nagpatalo ang iba pang residente. Nang umapaw ang ilog sa Safety Harbor, sinamantala ng mga residente ang pagkakataon na magpalutang-lutang at saka gumamit ng kayak. Hindi natakot ang mga tao dahil hindi pa naman daw hanggang tuhod ang baha sa lugar nila. Nagulat naman ang mga bumisita sa New York na makita si Elmo na inaaresto ng mga pulis. Ang lalaki kasi na may suot ng Elmo costume, puro mura ang lumalabas sa kanyang bibig. Ilang buwan na raw itong ginagawa ng mascot, kaya naman nag-cheer ang mga tao nang awayin siya ng isa pang lalaki na naka-Shrek naman na costume. Sa huli, dinampot si Elmo ng mga pulis at dinala sa ospital. Pero alam niyo, Paolo Cherry, merong study ngayon na yung mga bata daw gustong-gusto si Elmo, pero yung mga batang lumaki sa Sesame Street o yung mga kaedadang namin, medyo hindi sa gusto. Kayo ba gusto niyo siya? Pero ito, Joby, sabihin natin sa mga kapatid nating nanonood, lalo na yung mga bata, kung may gising pa sa oras na ito, hindi po si Elmo talaga yun. Oo, diba? Baka maniwala sila. Kita nila na hinadkap si Elmo. Susunod! Ang Bicol Region na wala namang nakataas na storm signal nakaranas ng pag-ulan. Mga mangingisda, time out muna sa laot. Video ng mga patong nakabuntot sa kartero habang naghatid ng sulat, patukbo sa YouTube. Their mom. At 90s girl group na Spice Girls nag-reunion. Bibirit kaya ulit sila. Alamin po yan sa pagbabalik ng Pilipinas News.